Matthew chapter 12. Pinaliwanag ni Jesus ang meaning ng Sabat. Verse 1. Isang araw ng Sabat, dumaan sina Jesus sa taniman ng trigo o wet. Nagugutom na ang mga disciples kaya pumita sila ng wet at kinain ang mga butil nito. Verse 2. Nakita to ng mga Pharisees kaya sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng mga disciples mo. Mahigpit na pinagbabawal yan sa araw ng Sabat." Verse 3. Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa yung ginawa ni David nung nagutom siya at ang mga kasama niya?" Verse 4. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ng mga kasama niya ang tinapay na inalay sa Diyos. Labag sa Jewish law ang ginawa nila kasi mga priest lang ang pwedeng kumain nun. Verse 5. Hindi nyo rin ba nabasa sa law ni Moses na tuwing araw ng Sabat, nilalabag ng mga priest ang Sabat law dahil nagtatrabaho sila sa temple? Pero hindi sila nagkakasala. Verse 6. Sinasabi ko sa inyo, merong isa dito na mas importante pa kaysa sa temple. Verse 7. Sinabi sa scripture, "Imbis na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba." Kung alam nyo ang ibig sabihin nito, hindi nyo huhusgahan ang walang kasalanan. Verse 8. Dahil ang Son of Man ay Panginoon ng Sabat. Ang lalaking paralyzed ang kamay. Verse 9. Umalis si Jesus sa lugar na yon at pumasok sa isang synagogue. Verse 10. May lalaki doon na paralyzed ang kamay. Nandun din ang mga taong nag-aabang para hanapan ng mali si Jesus. Kasalanan bang magpagaling pag-araw ng Sabat? Tanong nila. Verse 11. Sinagot naman sila ni Jesus, "Kung halimbawa, nahulog sa malalim na hukay ang isa sa mga alagay niyong tupa sa araw ng Sabat, hindi niyo ba ito kukunin para iligtas?" Verse 12. Di ba mas mahalaga ang tao kaysa sa tupa? Kaya nga walang masama kung gagawa tayo ng mabuti sa araw ng Sabat. Verse 13. Tapos sinabi ni Jesus sa lalaking paralyzed ang kamay, "Idiretso mo ang kamay mo." Diniretso nga ng lalaki ang kamay niya at gumaling ito, tulad na ng kabilang kamay niya. Verse 14. Tapos, umalis ang mga Pharisees at nagplano sila kung paano papatayin si Jesus. Ang servant ng Diyos. Verse 15. Nung nalaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon, pero sinundan siya ng maraming tao. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Verse 16. Sinabihan ni Jesus ang mga tao na huwag nilang ipagsabi kahit kanino kung sino siya. Verse 17. Nangyari ito para matupad ang sinabi ng Diyos ayon kay Prophet Isaiah. Verse 18. Narito ang lingkod na pinili ko, ang minamahal ko at nagpapasaya sa akin. Ibubuhos ko ang espiritu ko sa kanya at ipoproclaim niya ang katarungan ng bansa. Verse 19. Hindi siya sisigaw o makikipagtalo, hindi maririnig ang boses niya sa mga kalsada. Verse 20. Hindi niya babaliin ang marupok na tangkay ng tambo, hindi niya papatayin ang kumukurap na ilaw. Hindi siya titigil hanggang hindi nagwawagi ang katarungan. Verse 21. At siya ang magiging pag-asa ng lahat ng tao. Si Jesus at si Beelzebul. Verse 22. Dinala kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling ni Jesus ang lalaki kaya nakapagsalita siya at nakakita. Verse 23. Bumilib ang mga tao sa ginawa ni Jesus kaya nagtanong sila, "Siya na kaya ang anak ng David?" Verse 24. Nang marinig to ng mga Pharisees, sinabi nila, "Nagagawa niya yan dahil kay Beelzebul, yung pinuno ng mga demonyo." Verse 25. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sinabi niya sa kanila, "Kung magkakaaway ang mga tao sa isang bansa, mabubuwag ito. Ganon din, mawawasak ang bayan o pamilyang nagkakanya-kanya at nag-aaway-away." Verse 26. Kung pinapalayas ni Satan ang sarili niya, sinisira niya ang sarili niya.
paano niya mapapanatili ang kaharian niya? Verse 27. Kung nagpapalayas ako ng demonyo sa tulong ni Beelzebul, kaninong authority nagpapalayas ng demonyo ang mga tagasunod nyo? Sila na din ang magpapatunay na mali kayo. Verse 28. Pero kung dahil sa tulong ng Espiritu ng Diyos, kaya ako nakakapagpalayas ng demonyo, katunayan to na dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 29. Hindi mananakawan ang bahay kung malakas ang taong nakatira doon. Kailangan mo ng itali ang malakas na tao bago manakawan ang bahay. Verse 30. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Verse 31. Dahil dito, papatawarin ang mga tao sa mga kasalanan nila at pambabastos. Pero, hindi mapapatawad ang mambastos sa Holy Spirit. Verse 32. Pwedeng mapatawad ang sinumang magsalita laban sa Son of Man. Pero, hindi papatawarin ang sinumang magsalita laban sa Holy Spirit ngayon o kahit kailan. Ang puno at ang bunga nito. Verse 33. Kung gusto mo ng mabuting bunga, kailangan mabuti din ang puno. Pero kung masama ang bunga, siguradong masama din ang puno. Makikilala ang puno dahil sa bunga nito. Verse 34. Mga ahas kayo, anong kabutihan ang masasabi nyo kung masasama naman kayo? Lumalabas sa bibig ng tao kung anong laman ng puso niya. Verse 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao dahil puno siya ng kabutihan. Pero masama ang sinasabi ng masamang tao dahil puno siya ng kasamaan. Verse 36. Tandaan nyo to, pagdating ng Judgment Day, mananagot ang tao sa lahat ng walang kwentang salita na sinabi niya. Verse 37. Ituturing kang walang kasalanan o kaya guilty, depende sa mga salitang sinasabi mo. Hinanapan si Jesus ng himala. Verse 38. Sinabi naman ng mga teachers ng law at ng mga Pharisees sa kanya, Teacher, gusto po naming makita kayong gumawa ng himala. Verse 39. Pero sinagot sila ni Jesus, mga masasama at taksil sa Diyos ang mga tao ngayon. Humihingi kayo ng himala galing sa Diyos, pero wala kayong makikita except ang himalang nangyari kay Prophet Jonah. Verse 40. 3 araw at 3 gabi si Jonah sa tiyan ng malaking isda, katulad nun. 3 araw at 3 gabi din ang Son of Man sa ilalim ng lupa. Verse 41. Tatayo ang mga taga-Nineveh sa Judgment Day at ididiin nila kayo. Kasi nagsisi sila nang marinig nila ang preaching ni Jonah. Pero tingnan nyo, meron dito na mas dakila pa kay Jonah. Verse 42. Sa Judgment Day, sasaksi din ang reyna ng Sheba laban sa inyo. Kasi naglakbay pa siya mula sa malayong lugar para marinig niya ang husay sa pagtuturo ni Solomon. Pero tingnan nyo, meron dito na mas dakila pa kay Solomon, ang pagbabalik ng evil spirit. Verse 43. Pag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao, gumagala ito sa desert para magpahinga. Kung wala siyang makitang lugar, sasabihin niya, babalik na lang ako sa pinanggalingan kong bahay. Tapos makikita niyang malinis at maayos ng bahay. Verse 45. Aalis siya at magsasama pa ng 7 espiritu na mas malala pa sa kanya pagbalik niya. Tapos sama-sama silang titira doon. Dahil dyan, mas magiging malala pa ang lagay ng taong yun kaysa nung simula. Ganito din ang mangyayari sa mga masasamang tao sa generation na to. Ang nanay at ang mga kapatid ni Jesus. Verse 46. Nagsasalita pa si Jesus sa harap ng maraming tao nang dumating ang nanay at mga kapatid niya. Hinihintay nila si Jesus sa labas para makausap. Verse 47. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang nanay at mga kapatid niyo. Gusto nila kayong makausap. Verse 48. Sumagot si Jesus, sino ba ang nanay at mga kapatid ko? Verse 49. Tinuro niya ang mga disciples saka sinabi, heto ang nanay at mga kapatid ko. Verse 50. Kaya ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama ko sa langit, sila ang nanay at mga kapatid ko.